Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating pagsamba ngayong umaga, kaya atin pong ihanda ang ating mga sarili sa paglapit po natin sa Panginoon. Panatilihin na po natin yung katahimikan at mangyaring paki-turn off po ng ating mga cellphone upang hindi po makaabala habang tayo po ay sumasamba. Bilang pasimula po ng ating pagsamba ngayong umaga, tayo po ay sama-samang umawit ng isang himno, World Mission Hymn.
Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nasa ika-44 na Lord's Day sa taong 2025 at ngayon ay nasa buwan na ng Nobyembre. Ang atin pong tema sa buwan na ito, The Sovereign Power of the Almighty in Evangelism and Discipleship. Sa ating komunidad, mayroon tayong mataas na pagpapahalaga pagdating sa Ebanghelyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ito ang mabuting balita na walang iba kundi ang buhay, ministeryo, kamatayan, muling pagkabuhay at paghahari ng ating Panginoong Hesus. Ito ang di mapapantayang karunungan ng Diyos na kung saan ay tinupad ng ating Panginoong Hesus, minsan at magpakailanman. Ang akdang kaligtasan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang buhay na inihandog para sa kaligtasan ng mga hinirang. Ito ang ating pagsunod sa una at ikalawang pinakamahalagang utos. Una, ibigin ng Diyos na higit sa lahat, buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng ating sarili. Sa mga ginagawa nating pag-aaral, pagsasanay at pagsamba, laging binibigyang diin sa komunidad na ito ang kahalagahan ng Ebanghelyo, ang malinaw na pagtuturo at pagsunod sa katotohanan ito. Sa ating Biblical House Church Planting Course, inihaling tulad natin ang katangian ng isang fireman o bumbero, ang ating pagkatawag. Bakit? Una, nagsasanay upang maging epektibo sa kanyang misyon. Ang mga bumbero po ay hindi pakaang-kaang pagka walang sunog. Sila po ay patuloy na nagsasanay, nagpa-practice para sa mga real life situation. Gaya po natin, hindi rin po tayo pakaang-kaang. Tayo po ay nag-aaral upang sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, malinaw at epektibo nating masasabi kung ano ang tunay na Ebanghelyo. Pangalawa, laging handa. May sapat na kaalaman at kagamitan upang gawin ang misyon. Hindi po tayo nagsasalita o nagtuturo ng kung ano na lamang yung pumasok sa ating isipan. Nag-aaral po tayo, nakikipag-aral, nakikipagtalakayan upang alamin ang katotohanan at ibahagi po ito ng buong linaw mula sa salita ng Diyos. Pangatlo, ang mga bumbero po susuungin ng peligro upang abutin ang mga nangangailangan ng tulong. Tayo din po mga kapatid, pumupunta po tayo hindi kung saan merong party o merong kasiyahan. Pumupunta po tayo sa mga remote na lugar, sa bilangguan, sa iba't ibang lugar upang abutin ang mga naliligaw. Kaya naman sa ating pong komunidad, panalangin po natin na laging malinaw ang salita ng Diyos, malinaw sa atin ang ating pagkatawag at malinaw ang ating misyon dito sa lupa. Sa atin pong patuloy na pagkakaloob at pagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos, patuloy po nating kinikilala ang kanyang kabutihan sa mga nagdaos ng kaarawan nitong nakaraang linggo. At nakalimutan ko po yung listahan. Sandali lang po. Okay, para po noong October 27, si Adrian Gail Panerio, 28, si Rap Rainer Agoho, 28, si Nathan James Malasarte, noong pong 29, Zairi Giel Barcelona, noong 29, si Ashley Dayan Aguinaldo, noong 29 din po, si Riz Itel Tamayo, noong pong 30, si Charlotte Joy Malasarte, noon din pong 30, si Kuya Joren Villegas. Congratulations. And then noon pong 31, si Chelsea Chidera Bataan. At kahapon naman po, si Alex Pecayo. Ayan. Alex daw po. Ayan. Sorry. Ang sabi po sa Judas, talata 23, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kaawakan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan.
May masidhing pangangailangan sa pag-abot sa mga naliligaw. May nagpapatuloy na misyon sapagkat may mga lugar na walang pagsamba. Ngayong umaga, lumapit tayong may pagpapakumbaba, paghanga at pagluwalhati sa ating Diyos. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Atin pong patuloy na itaas ang ating Diyos na dakila. Awitin po natin, ang Diyos ay dakila. Diyos ay dakila. Tanging nag-iisa ang ngalan mo. Tayo po lahat ay tumayo. Diyos ay dakila, halina tumawid sa Kanya at makita ng lahat na Diyos ay dakila. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay.
Sino pa ba ang aking kasisindakan? Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at ika'y sasambahin. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready? And sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamanghamanghang gawa. Marugdog po naming angad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao na iyong hawak ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kaluwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Aming kinikilala, Panginoon, na ang umagang ito ay isang pribileyo sa bawat isa sa amin. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita na siyang patuloy na nagpapaunawa sa amin na pahalagahan ang gawain ng pagsamba. Isang kaluguran sa amin, Panginoon, ang makabahagi sa banal na gawain ito, kung saan patuloy naming itataas, dadakilain, at kikilalanin ang iyong banal na pangalan. Walang ibang Diyos na katulad mo, Panginoon. Ikaw ang nagdulot sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang muog na aming tanggulan sa lahat ng pagkakataon. Patuloy niyong ipinapadama ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng ito, patuloy kami nagkakasala sa iyo. Kaya naman patuloy kami lumalapit, na nandun ang kapakumbabaan, kinikilala na kayo lamang ang makakapaglinis sa amin at makakapagpaging dapat upang sa banal na gawain ito ay tunay na maging buhay na handog kami, banal at kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa gawain ito, Panginoon, wala kaming ibang nais kundi patuloy kang parangalan. Ang mga awitin, maging ang pagdadala ng iyong mga mensahe. Nawa patuloy itong tumimo sa aming mga puso't isipan, patuloy na makita ang iyong kapangyarihan na siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Na sa gayon, patuloy naming maibalik ang karapat-dapat na papurit pagsamba na sa iyo lamang nararapat. Kaya sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri, tinataas at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Wala pong ibang dapat na maitaas kundi ang ating Diyos lamang. Siya ang karapat-dapat na pag-alayan ng papuri at pagsamba. Tayo po ay patuloy na umawit at magpuri sa ating Panginoon.
sa karamihan, mula sa bawat lahi at wika, kami iyong hinirang, tinubos ng iyong dugo, ligtas sa kamatayan. Di mahayag ang mga salita, pasasalamat ko at pagsamba. Itataas ang tinig, kami aawit ng buong lakas. Hallelujah, hallelujah sa Kordero ng Diyos. Hallelujah, hallelujah sa dugo mo'y napuspos. Bawat lahi, bawat wika, bawat bayan at bansa, magpupuri, luluhati sa Kordero ay mag-alay. patayo Sa biyaya ng presensya mo, linis ng dugo ng Kordero, niyang iyong bayan, tinubos sa iyong ngalan, ninig luhod sa iyo. Kasihan mo, iyong kapangyarihan, gumawa ng kapabalangan, kami gawin tulad mo, bawat bayan, magpuri sa'yo. Hallelujah, hallelujah sa Kordero ng Diyos. Hallelujah, hallelujah sa dugo mo'y napuspos. Bawat lahi, bawat wika, bawat bayan at bansa, magpupuri, luluwalhati sa Kordero ay mag-alay. Bawat tuhod ay luluhod, bawat tuhod luluhod, bawat labi ay magpahayag. Hallelujah, hallelujah sa Kordero ng Diyos. Hallelujah, hallelujah sa dugo mo'y napuspos. Bawat lahi, bawat wika, bawat bayan at bansa, magpupuri, luluwalhati sa Kordero ay mag-hallelujah. sa Kordero Ng Diyos, hallelujah. Sa dugo mo'y napuspos. Bawat lahi, bawat wika, bawat bayan at bansa, pupuri, luluwalhati sa Kordero ay mag-alay. Sa Kordero ay mag-alay. Sa Kordero ay mag-alay. Tunay na sa Diyos lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba. Purihin po natin ang ating Panginoon. Mari na po tayo. Dadako po tayo sa gawain ng pagkakaloob. Atin pong sabay-sabay nabigkasin, ako'y isang katiwala. Ready, end. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito.
ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Sa atin pong offering, tayo po muli ay umawit sa ating Panginoon. Galakan akong naglilingkod kay Jesus na manunubos. Puso ko'y payapat, naging may lugod sa aking paglilingkod, sa aking paglilingkod. Ang lahat ihahantog, may tuwa't biyayang dulot ang sahaing maglingkod. Kahit may pagsubok na dumaratan, iwasay ang kalooban. Dahil ang aking pinanglilingkuran ay ang haring marangal. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahantog, may tuwa't biyayang dulot ang saharing maglingkod. Buhay ko't lakas ngayon'y ihahandog kay Jesus na mananakop. Nais kong siya'y lulutan ng lingkod sa aking paglilingkod, sa aking paglilingkod. Ang lahat ihahantog, may tuwa't biyayang dulot ang saharing maglingkod. Si Jesus ang lagi kong kaalakbay, siya'y matibay kong tanggulan. Ang pangako niya sa akin tatanggap, bawat oras at araw. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahantog, may tuwa't biyayang dulot ang saharing maglingkod. Magsitayo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagkakala mo, ibigay sa Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba. Ama, muli amin po kinikilala na ikaw po ang siyang tumugon sa pangangailangan ng bawat isa ngayong nagdaang linggo. Kinikilala po namin, Panginoon, sa iyo po nagmula ang lahat po ng pagpapala namin po tinanggap. Ngayong umaga, Panginoon, amin pong binabalik sa iyo ang mga handog na ito. Dalangin po namin karunungan para po sa paggagamit nito sa iyong ministeryo, Panginoon. Dalangin po namin ang pagsama at paggabay mo sa iglesyang ito upang maging mabuting katiwala, Panginoon, para po sa mga resources na ito. Maraming salamat, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
Morning po sa bawat isa. Inaayan ko po ang lahat na sabay-sabay nating bigkasin ang panindigan sa salita ng Diyos, katotohanan patungkol sa pagtatakda ng Diyos o God's decree. Ready? And mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat na mangyayari sa panahon. Ito ay kanyang ginawa na malaya at di nagbabago, na sinangguni lamang ang kanyang sariling marunong at banal na kalooban. Hindi niya kinailangan ang sino mang tagapayo. Gayunpaman, hindi siya ang may akda ng kasalanan ni naging bahagi nito sa anumang paraan. Hindi rin niya nilabag ang kalooban ng ating manlilikha ni isinangtabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Bagkus sa mga ito ay tinatag pa nga. Sa lahat ng ito, ang kanyang ganap na karunungan, kapangyarihan at katapatan ay nakikita sa pagsakatuparan ng kanyang mga itinakda. Ang pagtatakda ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman ng mga mangyayari ayon sa ilang kondisyon. Ayon sa pagtatakda na nagtatanghal ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay humirang ng mga tao at mga anghel sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang biyaya, ang iba naman ay hinayaan sa kanilang kasalanan at matuwid na hatol. At dito ay nahayag ang kapurihan ng kanyang katarungan. Ang mga tao na itinakda sa buhay na walang hanggan ay hinirang ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Sila'y hinirang kay Kristo ayon sa malayang biyaya at pag-ibig na hindi dahil sa anumang sanhi na nasa kanyang nilalang. Ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang di nagbabagong layon at di matarok na panukala. Ang malalim na hiwaga ng pagtatakda ay dapat gamitin na may tanging pag-iingat at karunungan. Sila'y nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita at makatitiyak ng kanilang pagkahirang mula sa katiyakan ng kanilang mabisang pagkatawag. Sa ganitong paraan, ang katuroang ito ay magtataguyod sa pagpupuri, paggalang at paghahanga sa Diyos. Ito rin ay pupukaw ng kababaang loob, pagsisikap at kaaliwan sa lahat ng sumusunod sa Ebanghelyo. At sa mga katotohanan ito, tayo ay maninindigan. Amen. Inaayahan ko po ang bawat isa na buksan ang kanilang mga Biblia. Magtayo po tayong lahat. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 28, talatang 16 hanggang 20. Mateo chapter 28, verse 16 to 20. Sundan niyo po habang aking binabasa. Sinugo ni Jesus ang 11 alagad. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Makakaupo na po tayong lahat. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga. Isa pong pribilehiyo na ako po ay makapagsalita ngayong umaga, makapagbahagi ng kanyang banal na salita sa pulpitong ito. Ang pulpito pong ito ay banal.
Hindi po itong literal na pulpitong ito, sinasabi ko. Kundi ang gamit nito, kung para saan ito. Dito po ay binabahagi ang makapangyarihan at banal na salita ng Diyos. Kaya isa pong napakalaking pribilehiyo ang tumayo dito. Hindi po madali ang tumayo sa pulpitong ito. Isang mabigat na tungkulin ang maghatid ng salita ng Diyos. Kami po ng mga pastor, tagapaghatid lamang po kami. Kami po yung mouthpiece ng Diyos. Kung ano yung nais niyang sabihin sa kawan. At ang unang po naming audience, kapag po kami naririto at nagsasalita, nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay ang ating Panginoon. Kaya po, isa po itong napakabigat na tungkulin. Ngunit dahil sa kanyang biyaya at pagsama lamang, magagawa ang kanyang kalooban at maseserve ang purpose ng pulpit na ito. Sa umagang ito, samahan niyo po akong manalangin. Ngayon po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral natin ngayong umaga. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na kami ay may pagkakataon na muli ay mag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga po ako, Panginoon, na bigyan niyo ako ng karunungan, pangunahan nawa ng inyong banal na Espiritu upang lahat ng aking sasabihin ay mula sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, wala po akong may pagmamalaki. Gamitin niyo po ako sa araw na ito upang maihatid ang maliwanag na salita ng Diyos. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na humipo sa puso at isip ng bawat isa na tumugon ng may pagpapakumbaba sa inyong mga salita. Tulungan niyo nga po ako, Panginoon. Ako man ay magpakumbaba rin sa inyong mga salita at patuloy na gawin ang nararapat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tema po natin sa buwan na ito ay patungkol sa misyon. Ano po? At ito po yung ating tema. The sovereign power of the Almighty in evangelism and mission. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Dahil sa tulong at gabay ng Panginoon at sa pagkakaisa nating lahat, ang gawain po ng paghahayo at pagmimisyon ay nagiging matagumpay at nagpapatuloy sa pagpapagal ng komunidad. Hindi man kayo naroon sa ating mga mission point, ang inyo pong matapat na pananalangin, pagkakaloob, pagsuporta, pinansyal, ay napakalaking tulong po sa gawain ito. Tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan upang masunod ang kalooban ng Diyos. Ilang taon na po nating ginagawa ito. Papasalamat po tayo sa Diyos dahil hindi nawawala ng kabuluhan ng ating paghayo dahil sa pagkilos pa rin ng soberanong Diyos. At ngayon nga pong buwan na ito, ay ating bibigyan din upang mas maunawaan nating patuloy kung ano talaga yung paghayo o pagmimisyon na nakalulugod sa ating Panginoon o yung tinatawag na makabibliyang pagmimisyon. Kapag po ang isang ama halimbawa ay mag-abroad o isa sa ating pamilya ay mag-abroad, aalis, maglalakbay ng malayo, ano po yung kalimitan nilang ginagawa? Ito po yung eksena na magkahalong damdamin, masaya at malungkot. Una, yung masaya. Masaya pagka mag-abroad yung ating pamilya o yung tatay natin, nanay natin, o kung sino man. Dahil matutupad na yung kanilang mga pangarap at matutugunan na ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabilang dako naman ay malungkot. Dahil hindi na magkikita pisikal, hindi na mahahagkan, hindi na mayayakap yung kanilang mahal sa buhay. May kalungkutan sa paghihiwalay at ito po ay ginagawa ng taong aalis o mawawala ng matagal. Ano po yun? Ang umaalis
pansamantala ay nagbibilin sa kanilang maiiwan. Ang bilin na ito ay napakahalaga, lalo na doon sa taong nagbilin, doon sa taong aalis. Makikita din natin ang kahalagahan ng pagbibilin, lalo na sa isang taong mamamatay na. Ano po? Mapapatunayan po natin na mahal natin yung taong nagbilin. Kung talagang mahalaga talaga siya sa atin, ay susundin natin ang kanyang bilin. Halimbawa po ng mga pagbibilin, painumin ng gamot ang may sakit, didiligan ng halaman, o intayin yung dadating na taong mahalaga. Yun po yung mga kalimitang ibinibilin. Halimbawa lamang po yun. Doon po sa teksto na ating binasa kanina, yung ating Panginoong Hesus ay nagbilin sa kanyang mga alagad. Maliwanag po ang kanyang bilin, maliwanag po ang kanyang instruction, at maliwanag din ang kanyang pangako. Wala pong maidadahilan ang mga alagad. Wala pong kulang, kompleto, malinaw yung kanyang bilin at dakilang atas sa kanila. Ang tanong po ngayon sa atin, bilang makabagong henerasyon ng kanyang mga alagad, nagagawa ba talaga natin ang bilin ng ating Panginoon? Are we faithful to His commission? Patuloy tayong paalalahanan ngayong umaga sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang patuloy nating masuri kung ang ating bang ginagawang pamumuhay, pamamaraan, paghayo at pagmimisyon ay makabiblia. Para po sa araw na ito, ang topic po natin ay Sovereignty of God, the key to biblical mission. Ang pagkilos ng soberanong Diyos lamang ang tanging susi at gabay natin sa gawaing pangmisyon. Siya po yung pinagmulan, magpapalago at magbibigay tagumpay sa kanyang gawaing ito. Hindi ang mga pamamaraang pangtao o mga dagdag ng tao upang ito'y maging epektibo. Kahit ano pang pamamarang pangtao makalaman ay hindi po sasapat. Ito ay palaging kulang at hindi kailanman makatutugon sa tunay na pangangailangan ng tao kung wala po ang gabay, pangunguna, kapangyarihan at kapahintulutan ng soberanong Diyos. Kung wala ang presensya ng Diyos sa ating pagmimisyon, kahit gaano pa po kaganda ang ating ginagawa sa tingin ng madla, ito'y hindi tunay na makatutugon sa tunay na pangangailangan kailanman. Hindi ito magiging kaluguran sa may akda nito. Muli, akin pong babasahin yung teksto ngayong umaga at makibukas po kayo sa akin sa Mateo 28, ayun, verse 16 po hanggang 20. Sabi po dito, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Makikita po natin sa talata na ating binasa yung mga elemento ng makabibliyang misyon. Dati po, ito po ay 4 alls. Ngayong umaga, tinagdagan po natin, naging 5 alls na po ito. Yun po yung alam natin dati, 4 alls. Ngayon po ay 5 alls na, mga kapatid. Hindi po tayo nagdadagdag ng opinyon, kundi upang lalong linawin ang mensahe.
Yan, umpisahan nga po natin ang pagbasa mula doon sa verse 16. At itong verse na ito ay napakahalaga na dapat nating makita at kung ano ang halaga nito sa topic natin ngayong umaga. Ito po yung unang all o yung lahat na makikita natin sa talata. Sabi po dyan, lahat sila sumamba o nasa diwa ng pagsamba. Yan po yung mababasa natin sa verse 17. Ito po yung sinasabi. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Meron pong quotation si John Piper. Ito po yung sabi. Mission exists because worship doesn't. Ito yung makabibliyang pagmimisyon. Kaya tayo humahayo, kaya tayo nagmimisyon dahil walang sumasamba sa isang partikular na lugar. Kung kaya tayo ay humahayo upang dalhin sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoon, upang sila man ay sumamba din. Noong ibinigay ang komisyon sa mga alagad, sila po ay sumasamba. Yan po yung ating mababasa. Ito yung unang ang lahat. Lahat sila sumasamba. They honor and worship Christ. Kinikilala nila kung sino ang object ng pagsamba, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bagaman, mayroong nag-aalinlangan sa kanila, maliwanag sa talata na sila ay nasa diwa ng pagsamba. Ganap man o nagkukulang ang sumasamba. Gaya ngayong umaga, nasa diwa tayo ng pagsamba. Ang tanong, lahat ba talaga tayo dito ay sumasamba? Wala pong nakakaalam noon. Diyos lamang po ang nakakaalam noon. Alam ni Jesus nung panahon na yon kung sino ang mga nag-aalinlangan sa Kanya dahil siya'y Diyos. Mamaya sa kasunod na talata, makikita natin ang sagot niya sa mga nag-aalinlangan na ito. Pero malinaw sa talata, sila po ay sumasamba, ganap man o hindi. Tanong, sino ang sumasamba na binabanggit dito? Mga alagad. Mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. The chosen one. Mga disipulo, mga alagad na pinili. Sila ba ay pinili by accident? Ang Diyos ba ay Diyos na patsamba-tsamba? Ang Diyos ba ay naglakbay sa future para makitang sasampalataya si Pedro at ang kanyang mga alagad? Hindi po. Ito po yung sinasabi sa Efeso 1:4-5. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Yung mga disipulo ba ni Kristo ay nabuhay bago pa itatag ang mundo? Hindi po. Bagaman ang sulat na ito ay nasa bagong tipan, ang implikasyon nitong talatang ito ay for eternity past o walang hanggang pasimula, ang Diyos ay pumili na. Ang ating Diyos ay soberano. His sovereignty has been exercised through His decree. Kagaya ng binasa natin kanina, napakaliwanag po noon. Meron ba tayong magagawa kung pumili ang Diyos ng isang pusakal na mamamatay tao upang hirangin at iligtas? Gaya po ni Saulo, na naging Pablo. Murderer ng mga Kristiyano nung kapanahon na niya, kinatatakutan ng lahat ng mananampalataya. And yet, sa daang Damasco na bago ang lahat, dating taga-usig, ngayon siya ang inuusig. Si Pablo ba ay nag-research kung tama na si Kristo ay Mesyas? Hinahanap ba niya ang Diyos? Hindi po. Inuusig niya ang Diyos. Inuusig niya ang mga disipulo at inuusig niya si Jesus. Subalit doon sa daang Damasco kung saan siya ay naglalakbay upang puntahan at usigin ng mga Kristiyano, nagpakita, nangusap at tinawag siya ni Jesus. Mga kapatid, meron ba tayong magagawa kung pinili niya si Judas?
para gampanan ang kanyang layunin? Itinulak ba ng Diyos si Judas para magkasala? Hindi po. Iyon ang kanyang likas, naturalesa, makasalanan. Mayroon ba talaga tayong karapatan na manghimasok at pakailaman ang takda ng Diyos? Higit ba talaga tayong mas marunong kaysa Diyos at sa maliwanag na kapahayagan ng kanyang pagtatakda? Talaga bang sa talino, husay, kakayahan natin kaya pinili tayo ng Diyos? O siya na mahabagin, nagmamahal, marunong sa lahat, di nagkakamali, makapangyarihan at soberano sa lahat ay pumili para sa kanyang kaluguran? Una, dapat nating makita ang dahilan kung bakit tayo humahayo, kung bakit tayo may misyon, hindi para dumami ang miyembro, hindi para sa ano pa mang agenda, kundi upang tawagin ang kanyang mga tinubos para sumamba. Dito makikita natin sa talata na ating pinag-aaralan, tinawag ang mga alagad hindi lang para maglingkod, kundi higit sa lahat ay para sumamba. Kilalanin ng Diyos at ang kanyang karapatan. Yun po yung una nating makikita sa teksto na ito, ang kahalagahan ng pagsamba ng kanyang mga tinubos. Sa pangalawa po, ating makikita dito yung pangalawang all, lahat ng kapangyarihan. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa talatang ito, kung ating mapapansin ang kanyang hayagang pagsasabi ng kanyang buong otoridad at kapangyarihan bilang soberanong Diyos. Tanong, meron ba siyang hindi kaya o limitasyon? Meron bang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos? Meron bang imposible sa Kanya? Meron ba siyang hindi nalalaman? Meron bang pangyayari sa mundo na hindi saklaw ng kanyang kapamahalaan o kapahintulutan? Dito po sa verse 18, it is a statement of securing the saints and declaring His full authority. Ito yung panahon na iiwanan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At siya ay aakyat na sa langit. Inihahanda niya ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagsasabing nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ito ay pagpapatibay sa kanilang puso't isipan na wala na silang dapat alalahanin pa. Inihanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kanilang misyon, sa kanilang pag-ebanghelyo. Kung kaya sa kanilang pagmimisyon, taglay nila ang kapangyarihan mula sa Panginoon. Nandiyan, nakakapagpagaling sila ng may sakit, nakakapagpalayas ng mga demonyo, at nakakagawa ng mga himala, and that's what authenticates them. Yon ang naglagay ng kaibahan sa mga alagad na ito, naging makapangyarihan din, lalo na sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa verse 18, makikita din natin, he is addressing this statement sa kanyang mga alagad, lalo na doon sa mga nag-aalinlangan sa kanya. Mababasa natin yon sa verse 17. Tinugon din ni Jesus ang mga nag-aalinlangang puso ng ibang alagad sa paghahayag ng mga katotohanan ito patungkol sa kanya. Kung maalala natin, si Tomas, isa siya dun sa nag-aalinlangan nung muling mabuhay si Kristo. At dahil si Jesus po ay makapangyarihan at soberanong Diyos, siya din ang author and perfecter of our faith. Ito po yung mababasa natin sa Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Isa pa pong talata para malubos nating makita yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa Kanyang mga hinirang. Hebreo 2:10. Sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Siya yung nagbibigay, siya yung may akda at nag-secure
nagpapaging ganap ng ating kaligtasan, mga kapatid. At ang ating pananampalataya, kaya wala ni katiting tayong bahagi o may pagmamalaki sa Kanya. Kaya yung kaligtasan natin, hindi yun nawawala. Yung pananampalataya natin, lulubusin niya hanggang wakas. Tanong, may bahagi ba talaga tayo sa pagliligtas ng Diyos? Meron. Yung kasalanan natin, yun yung ating bahagi. Yung di natin kayang alisin. Isipin niyo mga kapatid, kung wala tayong kasalanan, para saan pa ang pagkamatay ni Kristo? Tayo ay totally depraved, patay. Wala tayong magagawa, hindi tayo makakapasa. Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili o bigyang buhay ang ating mga sarili dahil tayo'y patay. May bahagi ba tayo sa pagkakaroon o pagtatamo ng kaligtasan? Wala po. May mga ngatwiran ay ganito ang ating maririnig. May magtatanong, bakit ganon kuya? Di ba ako yung pumili sa kanya? Ako yung tumugon. Di ba? Oo nga, tumugon ka nga dahil sa kilos ng Diyos pa din. Binago niya ang puso mo. Niliwanagan ang isip mo na regenerate ang puso mo bago ka tumugon. Ano ang sabi sa John 3:3? Yan. Ito po yung sabi sa John 3:3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sabi naman sa King James, except a man be born again or born from above, sa ibang salin, he cannot see the kingdom of God. Tanong, kagagawan ba ng tao ang pagiging born again? O ang pagtugon natin? Hindi po. Maliwanag na kilos ito ng banal na spirito na hindi maunawaan ni Nicodemo. Talagang mahiwaga ang kilos ng Diyos at hindi talaga ito kayang abutin ng isip ng tao. Salamat sa kanyang kapangyarihan, salamat sa kanyang otoridad. Sinabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Yan po yung pangalawa, lahat ng kapangyarihan. Wala siyang hindi kayang gawin. Nasa kanya ang lahat ng otoridad. Even in our salvation, even in our faith. Ito po yung pangatlo na mababasa natin sa teksto natin, pinag-aaralan natin ngayong umaga. Lahat ng mga bansa. Verse 19a, pumili ba ang Diyos na ating aabutin o tayo ba ay pinapipili ng ating babahaginan? Sabi po doon sa verse 19, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Napakaliwanag po ng teksto. Wala tayong itinatangi. Ang sabi po doon sa talata, lahat ng bansa, walang specific na tao o lugar, kundi lahat ay ating aabutin. Sumusunod tayo sa mandato, hindi tayo nagtatangi, wala tayong kapasidad para malaman kung sino ang kanyang pinili at tatawagin. Hindi natin alam kung sino ang mga pinili, subalit sinusunod natin ang utos. Obedience is the proper response to Jesus' great commission. Kaya dito sa ating komunidad, lahat ay ating inaabot sa iba't ibang kapamaraanan. Nandyan, marami po ang nagbibigay ng tracts. Ano po? Habit na po ang pagbibigay ng tracts. Sa paaralan, sa palengke, saan pa? Malimit, sa gasolinahan. Yan ang nakikita ko. Yung po mga kapatid natin, laging may bawang tracts. Laging meron bawang tracts sa bag. Patuloy yung ating pag-abot.
Kahit pa hindi ito pinapansin, meron nga, itinatapon pa. Pero biyaya ng Diyos, kinikilos niyo yung ating puso. Patuloy natin itong ginagawa. Ano pa? Sa komunidad na ito, meron tayong tinatawag na Hope Meeting. Pinapasa natin yung link sa ating mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak, maging doon sa mga bagong kakilala. Dahil ang Hope Meeting na ito ay evangelism. Pinapasa po natin ang link sa kanila kahit na minsan hindi rin pinapansin, deadma. Pero nandoon, hindi tayo natigil, patuloy tayo nagpapasa sa kanila. Tuwing linggo, yan, tulad ngayon, meron po tayong WOM. Kapag po tayo may bisita, mayroong kalalakihan mangunguna upang bahaginan ng mabuting balita yung ating mga bisita. Maring tayo sa ating mga personal na pag-abot. Meron tayong pagbabahagi sa iba. Alam natin na ito ay mahalaga. Hindi po tayo nagmamalaki sa ating mga ginagawa, ngunit maliwanag sa atin bilang isang komunidad ang mandato at atas ng ating Panginoon. At nakakasunod din lamang tayo dahil sa biyaya niya. Yung mga ganong sitwasyon, bibigyan mo tapos tatapon lang. Ayoko na nga. Hindi po ba? Kung hindi tayo pinapangunahan ng Diyos, tigil na nga natin to, hindi naman epektibo. Hindi po ba? Pero dahil sa biyaya lamang ng Diyos, tayo nagpapatuloy at alam natin yun ay maliwanag na kalooban ng Diyos. Ang mensahe ng mabuting balita ay para sa lahat. At ang mensaheng ito ay para sa kanyang mga tinubos o hinirang. Sila lamang ang may kakayahang tumugon sa pagtawag ng Panginoon. At yan ay maliwanag na sinasabi sa kanyang mga salita. Ito po yung sinasabi sa John 10:16. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. He is referring to the chosen one. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at pakikinggan nila ang aking tinig. Pakikinggan nila ang aking tinig. Ang tunay na tupa tutugon sa tawag ng pastol. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Napakaliwanag po noon. Bagaman merong pinili ang Diyos, hindi nangangahulugan na hindi na tayo hahayo o mag-iebanghelyo. Ito ay maling pananaw patungkol dito. Kaya sabi sa Roma 10:14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Yan, napakaliwanag po ng talata. Tayo ay may tungkulin na ibahagi ang ebanghelyo sa iba, lalo na doon sa mga taong wala pa kay Kristo. At ang pagbabahagi ng kanyang mga salita ay intentional. At sa paraan na nililinaw natin sa kanila ang mabuting balita at patuloy na paglilinaw nito sa kanila sa bawat pagkakataon. Oo, maliwanag na ang ebanghelyo ay para sa lahat. Sinisikap nating ipabot sa lahat, ngunit maliwanag din ang Biblia sa katotohanan na ang kaligtasan ay eksklusibo. Kung paano ang daan ng kaligtasan ay eksklusibo din. Alam na po natin yan, John 14:6. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Yan. Siya lamang po ang tanging daan ng kaligtasan. Yun po yung mga katotohanan at maliwanag na aral na hindi po natin maikakaila. Ito naman po yung pang-apat na makikita natin dito sa teksto na ating pinag-aaralan. Pang-apat na alls o lahat. Lahat ng iniuutos ko sa inyo. Verse 20a. Sabi doon sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tayo po ay humahayo. Tayo po ay nagmimisyon, hindi lang para maging believer o mananampalataya ang isang tao. Tayo po ay humahayo
upang sila man ay maging tagasunod rin ni Kristo. Marami ngayon na nagmimisyon, nagbabahagi ng mabuting balita, nagpapatanggap di umano kay Kristo. Ngunit hindi nililinaw ang tunay na gospel. Kaya ang resulta po, false convert. Sino ba naman yung aayaw sa kaligtasan? Sino ba naman yung aayaw sa buhay na walang hanggan? Sarap noon. O pagpasok sa langit. Ngunit ang kasalanan ay hindi naman nabibigyan din o pansin. Ang mahalaga ay pagdami ng miyembro. Maraming mga pastor after sa pagdami ng miyembro, kaya nagmimisyon o nag-iebanghelyo, ayaw mag-confront ng kasalanan. Ayaw maka-open sa loob ng simbahan. Kaya napupuno ng mga kambing, hindi ng mga tupa, ang loob ng simbahan. Mga hindi tunay na Kristiyano at hindi mga tunay na disipulo. Kaya ang paraan ay makalaman, gaya ng pagsamba, pansariling kasiyahan at kaluguran, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Marami ngayon ang mga nagpapakilalang mananampalataya, mga naniniwala sa Diyos. Gusto sa langit, gustong-gusto sa pagpapala ng Diyos, ngunit ayaw namang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw sa commitment sa Kanya at sa Kanyang katawan, sa iglesia. Hindi mo kakikitaan ng commitment o pagtatalaga, walang covenant o tipan sa Diyos at sa Kanyang katawan. Ito po yung sinasabi sa Santiago 2:19. Ito po yung ating mababasa. Sumasampalataya ka ng Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Being a Christian is not only believing. It is by obeying Him. Kaya sabi sa verse 20, tayo ay inatasan hindi lang magbahagi o ipakilala si Kristo, kundi turuan sila sa lahat ng iniuutos niya. Matapos nating bahagi na ng mabuting balita ang isang tao, hindi po natatapos doon. Kundi patuloy nating ipinapakilala si Kristo, patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagtuturo sa Kanya ng mga nais ng Diyos kung paano mamuhay ang isang tunay na mananampalataya at kung paano siya patuloy na lalago. Lahat ng utos at kalooban ay ituturo, lilinawin, ipatutupad sa kawan at ang hinahanap po sa atin ay katapatan, lalo na ng mga tagapanguna. Katapatan sa pagtuturo at sa pagsasagawa din ito. Ito po, dito po napapaloob ang buong kautusan at alam na po natin ito, lalo na ng taga-Sipor. Ito po yung Marcos 12:30-31. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Una, ating tingnan po yung unang utos na binanggit ng Diyos. Sabi doon, buo. Yun po yung keyword. Buo. Hindi 1/4, hindi 1/2, kundi buo. Ito yung itinuturo natin sa kanila matapos sila naman ng palataya kay Kristo. Lilinawin at ituturo natin na sila ay may tungkulin una ay sa Diyos. Ito yung buhay na pagtatalaga ng sarili sa Diyos bilang isang mananampalataya. Una ay sa pagsamba. Wala siyang ibang kahati. Ang pinag-uusapan dito hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Kaya nga may Lord's Day living. Sumasamba tayo sa lahat ng ating ginagawa, nasan man tayo, nandun yung pagkilala at pagsamba pa rin natin sa Diyos. Maliwanag din po ang turo ng Biblia sa paglalaan ng isang araw sa Kanya para sabahin siya kasama ang komunidad ng mga mananampalataya. Hindi po ito suggestion, kundi utos na dapat nating sundin
at hindi dapat baliwalain. Ang makakasamba lamang ay yung mga hinirang, hindi ito magagawa ng mga kambing. Nasasamba ng may kagalakan at hindi napipilitan. Pagsambang nakatuon lamang sa kaluguran ng Diyos at hindi ng sarili. Ito ang isa sa ating ituturo at lilinawin at ipapatupad sa kawan ng Panginoon. Yun, tingnan po natin yung pangalawa naman. Pangalawang utos, ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po yung dahilan kung bakit tayo nagmimisyon. Ito po yung dahilan kung bakit tayo may pag-abot, paghayo. Tinuturuan tayong umibig ng totoo sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng magandang balita ni Kristo. Wala po tayong itinatangi, lahat ay sinisikap nating abutin kahit pa hindi tayo pinapansin. Kahit pa malayo, mahirap, name it. Lahat ng balakid na pwede nating suungin sa pagmimisyon, tayo po ay nagsisikap na makasunod sa atas ng ating Panginoon. At nagagawa lamang natin yon, hindi po sa ating lakas, karunungan, kundi sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Maging sa ating komunidad, dito, patuloy po nating nililinaw ang mabuting balita. Dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat at ito ay para sa kaluguran ng ating Panginoon. Naalala ko uli yung sinabi ni Kuya Roy, gospel everyday. Hindi po tayo perpekto. Tayo na mga mananampalataya, ng mga naligtas, hindi natin pwedeng baliwalain ang gospel na ito. Ito yung tanging kailangan natin upang makapamuhay na nakasusunod sa kanyang kalooban. Kung kaya, patuloy natin itong nililinaw sa bawat isa, bawat araw, lalo na sa ating pamilya. Panghuli, at ito po yung panglimang all. Ito na po yung pinakahuli. Ano po? Laging kasama sa lahat ng panahon. Verse 20b. Sabi doon, tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang pangako niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya naman ito ay nararanasan ng kanyang mga alagad. Ang presensya ng Diyos ay kanilang patuloy na nararanasan bagaman wala na si Jesus, yung kanyang pisikal na katawan. Hindi na nila kasama, ngunit ito'y patuloy nilang nararanasan sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Gaya ng kanyang sinabi sa John 14:26. Dahil sa presensya ng Diyos, naging mabunga ang kanilang pag-iebanghelyo, marami ang kumilala at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi lang iyon, dahil sa presensya ng Diyos na patuloy nilang nararanasan, ito ay patuloy na bumabago ng kanilang mga buhay. Even ang mga paghihirap at pag-uusig ay hindi po nila alintana. Sila po ay nagpapatuloy at nagiging matapat sa mandato ng ating Panginoon. Maging yung kanila pong buhay, hindi po nila pinanghihinayangan. Kahit ito'y katumbas ng buhay nila, hindi po sila natitinag. Bakit po? Dahil ang buhay nila ay si Kristo. Kaya po sa ating pagmimisyon o makabibliyang pagmimisyon, napakahalaga ang presensya ng Diyos. Kung kaya tayo ay nananalangin at dumudulog sa Kanya. Humihingi tayo ng kanyang patnubay sa ating pagayo, hindi sa ating karunungan at lakas, hindi sa ating mga kayang gawin o kayang ibigay, hindi din sa ating mga diskarte o pamamaraan tayo umaasa, kundi higit sa lahat, tayo po ay umaasa lamang sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo sa Kanya. Hindi tayo gumagawa o dumidiskarting mag-isa,
Lagi natin siyang kasama. Ang presensya niya ang lumilikha ng kaibahan at pagbabago. Hindi ang mga naiimbento ng tao. Ang tapat na kapahayagan ng kanyang salita ng mabuting balita o yung gospel, purong gospel, ang hinahanap sa atin kapag tayo ay nagmimisyon. Sa lahat ng ating ginagawang pag-abot sa iba o pagmimisyon, palagi natin siyang kasama. Kung kaya, marapat na ang ating ginagawa pagkilos ay naaayon sa kanyang kalooban. Kagaya po ni Propeta Jeremias, siya po ay humayo, binalaan niya ang bansang Israel na magsisi sa kasalanan sa loob po ng 40 years. Ngunit walang nakinig sa kanya. Tanong, hindi ba naging matapat si Jeremias sa pagbabahagi at pagbibigay ng babala? Nangangahulugan ba ito na hindi niya kasama ang Diyos kung kaya hindi nakinig ang mga Israelita? Kulang ba ang maliwanag na babala ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias para sa bansang Israel para sila magsisi? Sa kabilang dako naman, ating tingnan si Propeta Isaias. Nagpahayag din ng babala sa bansang Israel, ngunit kabaligtaran naman ang nangyari. Sila po ay nagsisi. Tanong, mas magaling bang magsalita si Isaias kaysa kay Jeremias? Hindi po. Pinabayaan ba ng Diyos si Jeremias samantalang sinamahan ng Diyos si Isaias? Ganun po ba yon? Dalawang propeta, iisang mensahe mula sa Diyos, ngunit magkaiba ang naging bunga. Maliwanag na ang Diyos ay may takda ng misyon. Diyos ang may takda ng misyon. Siya ang gumagawa at kumikilos sa puso ng tao kung tutugon sila o hindi. Hindi tayo. Hindi ang ating galing, kundi ang hinahanap sa atin ay katapatan at pagsunod. At ang Diyos kailanman di tayo iiwan, siya po ay laging naroon. At yun yung pangako niya sa panghuling 5. Lagi tayong sasamahan niya. Lagi niyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Mga po, patuloy nating suriin ang ating mga sarili sa ating pag-abot at paghayo, pagmimisyon. Bilang application po o paglalapat, una, ang misyon ay hindi patungkol sa ating ambisyon o makalamang agenda. Ito ay maliwanag na atas sa atin ng Panginoon at ang ating layunin masunod kung ano ang ipinapagawa lamang niya. Pangalawa, ang linawin ng mabuting balita ng Panginoon, ang pinakamahalagang mensahe na ating madadala o may babahagi sa iba sa gawain ng misyon. Yun po yung pinakamahalaga. Pangatlo, ang pagtugon sa tawag ng pagmimisyon o pag-abot sa iba ay nangangahulugan lamang na maliwanag sa iyo ang mabuting balita na iyong tinanggap. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito sa kapahayagan ng inyong mga salita. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, ang aming puso, aming isip ay patuloy na magpasakop sa inyong takda, sa inyong kapangyarihan, sa inyong banal na kalooban. Tulungan niyo nga kami na patuloy na gawin yung nararapat. Tunay nga po, Panginoon, na pribilehiyo ang maglingkod sa inyo. Pribilehiyo ang umabot sa iba. Dalangin po namin na patuloy niyo kaming tulungan at patuloy na kami ay umasa lamang sa inyong magagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Kuya Raymer, sa malinaw na kapahayagan na salita ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo bilang tugon po sa mensahe na narinig natin ngayong umaga. Awitin po natin, Nais Ko Maging Tapat.
ko ay maging tapat sa'yo. Buhay ko ay lagi nang gamitin mo. Lakas ko at panahon sa iyo'y ialay at maglilingkod ako bawat araw. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay paging dapatin mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Ang mga nasa dilim na alipin ang sala, nais kong sa paanan mo'y madala. Di ko sa sarilinin pagpapalang nakamit, kung kaya't sa'yo sila ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo'y nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay paging dapatin mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Langin po tayo. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Ilingap nawa ng ating Panginoon sa langit ang kanyang maamong muka. Iparanas ang tunay na kapayapaan at katagumpayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa isang Diyos na sa atin ay umibig, sa Kanya na nag-alay ng buhay para sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka.
Yan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po ang ating mga announcement. Ating pong mga nagpapatuloy na gawain. Ang ating pong praying as one, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday po, contact niyo po si Kuya Carlo, 6 a.m. At pag Sunday po, yan, 6:15 a.m. dito po sa ating C4. CE virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. At ang ating pong day and prayer and fasting kick-off, tatlo po yan session, 9 a.m., 12 p.m. po at saka 3 p.m. po. At yun din pong ating day and prayer and feasting face-to-face every third Wednesday of the month, 9 a.m. to 3 p.m. Meron din po tayo praying as one Wednesday, 7 to 7:15 online. Yan po. Then yung ating pong Hope Meeting every other Thursday, 7 to 8 p.m. Ating pong C4 Family Live, Friday, 6:30 to 7 p.m. Berean as one, Friday, 7:15 p.m. At yung pong ating OFW Sambahayan Worship, Saturday, 11 p.m. to 1 a.m. Then ang ating pong Gospel Faithfulness Forum as schedule, 8 to 9 p.m. po. SBC and Sambahayan as scheduled po at ang ating Better Together Partners in Prayer as scheduled po. At ito po yung ating mga karagdagang announcement. Yan, yung ating pong RDA with Kuya Carlo po, no, today. Then yung Rohi one-on-one mentoring, nagpapatuloy po. Yung ating pong USBCCI book for Sunday, mamaya po 1 to 2:30 p.m. Yung ating pong mission update as of today, giving Christmas for Christ giving po nasa 18,150 at yung ating pong lot for Palawan po ay 77,000. Meron po tayo din gaganapin na TTW Teachers Training Workshop November 28 at 29 po. All USBCCI students ay pwedeng makibahagi. May registration po tayo ng 500. Yun din pong ating USBCCI graduation po ay gaganapin natin ng November 30, 10 a.m. po. Then meron din po tayong RBC Sport Fest November 15 po, 7 a.m. to 4 p.m. Sa Oasis po, FPIP. Yan, magpalista lang po sa ating GC sa mga nagnanais na dumalo at makibahagi sa mga games. So, at mamaya po, manatili po ang lahat at makibahagi po sa ating financial report. And last one po, wine-welcome po natin ang ating kapatid na muli natin nakasama sa pananambahan. Wala pong iba kundi ang ating Kuya Nestor, kapatid po ni Kuya Lito Aguinaldo. Welcome muli kapatid. Yan. Yan lang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ilan lang pong dagdag na kapahayagan. Una ay pasasalamat sa bawat isa sa atin na nanalangin at iba po tumulong at nagkaloob para po sa gawain po ng seminar na ginawa High View of Church noon pong nakaraang Biyernes. At nagpapasalamat po tayo sa 140 pastors and workers na nakadalo, kung saan tayo rin po ay naging kabahagi bilang partner. At ang atin pong praise and worship team ang nanguna. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa ating mga natutuhan sa pag-aaral po na yon patungkol sa mataas na pananaw sa iglesia. At dahil din po doon, ipinagpapasalamat natin makapagbibigay po tayo ng libreng Bible doon sa ating mga kasamang mga manggagawa sa lugar po ng Naga. At pasalamat sa Panginoon kasi habang nagsasagawa po ng Reformation Seminar dito sa Batangas City, doon po sa Naga, nagsagawa rin ang ating kapatid na Pastor Onin, kasama po si Pastor Raymart Morada, isa pong kasamahan sa pagre-reforma, at mahigit 4 na po na pastors yung nakadalo. Purihin ang Panginoon. At dahil meron po tayong nakuha ng mga ESV Global Study Bible, tayo po ay nangako ng pagbibigay ng
Bible doon sa ating mga nakasamang pastor doon. Ano ho? At salamat sa Panginoon dahil marami po tayong kopya ng ESV Global Study Bible na ibibigay natin sa atin pong mga kalalakihan na namumuno at nangunguna at ganoon din sa iba po nating mga leaders at mga partner churches. Ito po ay biyaya ng ating Panginoon, kaloob po din sa atin ng OMF. And then, mamaya po, para lang sa kaliwanagan, meron po tayong financial report para po sa kalalagayan pinansyal ng ating iglesia. Maaari po kayo makapagtanong dyan. At pagkatapos po noon, meron tayong 15 minutes na break. Meron tayong merienda sa aking pagkakaalam. Tama ba? Apo. Sa sagot ng ating mga kapatid na pinagpala ng ating Panginoon ng panibagong taon at tagumpay sa larangan na kanilang tinatahak. Purihin ang Panginoon. At walang kamatayang sopas po ba yung ating kakainin? Ano? Okay. At pagkatapos po noon, habang ginagawa yung pagmimerienda, gugulin din natin yung panahon para sa ating Better Together prayer partners. Ano po? At kagalakan natin na makasama sa panalangin yung ating mga partners kung hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon sa virtual na pamamaraan. Ang gawain nito ay naging napakalaking tulong hindi lamang sa atin dito sa C4, kundi maging sa ating mga partner churches. At meron pa nga nagsabi na ito ay gagayahin din nila. At ito ay isang kagalakan para sa atin na maging halimbawa. So, hindi lamang yan, pati yung Rohi Mentoring ay itutuloy muna bago po yung RDA sa pangunguna ni Kuya Carlo. At ang mga men in leadership, kasama ng ating pastors and deacons ay merong mahalagang pagpupulong. Nais ko rin po sa umagang ito na atin pong kilalanin sa harap ng Panginoon ang ating kapatid na nagpabautismo last week, ang ating kapatid na Kalen. Ano po? Palakpakan natin ang Panginoon. At yung sunod na hakbang po niya ay ang pag-fill out ng ating pong covenant at ng ating membership form. Bibigay po sa kanya mamaya. Ano po? At kung ito po ay siya po ay mag-apply as member, ngayong week na ito, makakatanggap po lahat ng opisyal na kaanib ng kung tayo ba'y nag-yes o hindi sa kanya pong application. Because this is very important sa atin pong kinikilalang hakbang sa covenanting ng members. Hindi lahat, kagaya ng napag-aralan, ay nagtatalaga ng kanilang sarili sa pagsunod. Malinaw po sa Biblia, meron pong mga mananampalataya na kumilala sa Panginoon at sabi, sila'y idinagdag. So sila'y napabilang at merong ugali. Yun pong tahanan o sambahayan ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timoteo. Kaya sa pagsulat, sabi ng Apostol Pablo sa kanyang mga liham ay hindi to whom it may concern. Hindi, meron siyang sinulatan. Ang sinulatan niya, ang iglesia sa Galacia, iglesia sa Efeso. Kaya hindi po natin kinukonsinti, yun pong hindi nagpapahalaga sa church membership. Ano po? At ito po ay nililinaw natin linggo-linggo. Kaya pag nag-fill up ng form ang ating kapatid na Kalen, ang members po, bahagi ng ating pagtanggap ay ang pagsang-ayon po ng bawat isa sa pamumuno ng ating mga pastor. Ano po? Yun lamang at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor Rex. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po natin awitin ang ating victory song. Tunay na may kagalakan ang maglingkod kay Kristo. Maligaya ang kay Kristo, maglingkod at manangan. May papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak tunay na di mapa
Kahit sa karamdaman, kaluluwa'y napapaawit, awit ng kalangitan. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Maligaya ang kay Kristo, kahit na nag-iisa. Si Jesus ang kaulayaw, at di ako mangangamba. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa kadiliman. Dahil narito ang lihim, si Jesus ang siyang ilaw. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak,